Good morning, Iloilo. Bugtaw-bugtaw na. Another new day para sa aton tanan. Good morning, Gail. Good morning, Sed. And good morning sa aton mga kapamilya. Summer na gid. 5:30 pa lang. Maara na si Sunshine. So dapat aga pa kamo bugtaw mga kapamilya. And make sure nga makabonding kamo with your family sa mga summer, sa mga beaches, di ba la? Sa mga damo nga lugar and resorts here in Iloilo. Maskin sa balay na lang gani, importante spend time with your family. Kung baligid maaga pa nagbugtaw, no, kahit ang aton nga kalangitan, kag kasanagan, kabay pa sa bungaga, mas masanagan ang tanan ng mga botante sa probinsya sa Iloilo. Ay syempre Huwebes subong, kundi Sambuwa time. Pag ang aton Sambuwa, mga gapadlagan ng mga kandidato para vice-gobernador sa probinsya sang Iloilo. Mga kapamilya, mahibaluan nato ng ilang plataforma de gobyerno kag kung ano ba lang ilang plano para sa Iloilo province in the next few years to come. Samtang subong naman said, arait, patuhaw-tahon tanay ang mainit nga diskusyon dira sa Sambuwa sa sikat ka Iloilo. Kay last time mga kapamilya ginpakita namon kung ano bala kasadya ang kapamilya caravan sa Manggaan Festival sa Gimaras. Subong naman nga aga mo ipakita sa inyo ang mga matahom nga mutya ng Gimaras 2013 candidates for this year. As you can see, said, nagrampa ini sila suksok ang creations na sangdungog sandakban wasang Iloilo nga si Tito Alex Soncio. So makita niyo mga matahom nga kandidata, wala ko pa ni sila ma-meet pero actually I'm looking forward kay sa buwas nga adlaw ang ilang pageant night and I will be one of the ako maging host ng pageant and that's the first time I will meet all these beautiful and pretty sure very smart and talented girls. Yes, one-man show ka tomorrow, Pero it's okay, said, kay aside from these 8 talented and beautiful ladies, may harap pagit kita some special guest for tomorrow who will stand as their chief judge. She is no other than 2011 Miss Universe third runner-up, Shamsay Supsu. Magaulan, magadanaw ang katahom sa Gimaras sa buwas nga adlaw. Yes. Gani din pa kamo, no? Ako wala duda, kundi ng mga matahom, ara man kita. Ara kita sa sikat ka Iloilo. And ara ka primarily. Ara. Oo, para mag-guide sila on stage. Alright, mga kapamilya, that's something to look forward to tomorrow. That's April 19. Samtang subong, i-check ta ng aton nga, sikat trivia. Para sa mga anime fans, did you know kung ano ba ang first anime to win the Oscars? It's the 2011 Japanese film Spirited Away. It was the first anime film to win an Oscar, directed by Hayao Miyazaki. It won the Academy Award for Best Animated Feature when it took the prize during the Academy Award ceremony at the Kodak Theater, Los Angeles, California on March 23, 2003. I hope one day, no, ang Pilipinas makaangkon man sang Oscars Award. So kung ano man nga mga programa or mga films. That's right. Pero sa una, dream ko gid nga makasulod sa isa cartoons. Literally. Literally. Okay, tigo ka sadya lang. And syempre, maglumpat ka sa kung ano man nga building, pagtupa mo, buwi ka gyapon. Pero it's ideal world. Posible na sa buong parkour. Ba? Let's learn it. Samtang mga kapamilya, rin ang mga mainit nga balita nga natipon sang ABS-CBN News Team sa Sikat Patrol, kaupod si Reggie Adosto. Subong Huwebes sa Sikat Patrol. Mga polling precincts sa syudad sang Iloilo, gin-inspeksyon na sang COMELEC. Lalaki na kuhaan sang pusil sa checkpoint sa Barotac Nuevo. Parada sa mga suga, isa sa mga atraksyon sa kapistahan sa probinsya San Capiz. Mga kapamilya, yari na mga balita nga dapat inyong mahibaluan sa mga Huwebes nga adlaw. Mga polling precincts ang ginumpisa na sa pag-inspeksyon sa Commission on Elections. Yari report, eksklusibo. Ginlikot na sa Commission on Elections ang nagkalain-lain ng mga polling precincts sa syudad sa Iloilo. Luyag sang ahensya nga mabutang sa strategic nga mga lokasyon ang mga cluster precincts agud nga mas mahapos kag hindi magkinutok ang mga butante.
Bali, hindi nila bala pag itingubon ang classroom kay para hindi iya mag-congest or ginutok ang tawo sa isa lang ka lugar during election day. Naghatag man sila sang tarpaulin sa mga bulutuan nga nagapakita sang proseso sang husto pagboto. Ilabi pa, yung full automation na ang eleksyon. Magluwas sa mga polling precincts. Ginsekirman sang COMELEC ang signal sa nagkalain-lain ng mga networks. Agud nga masiguro ang transmission sa resulta sa Mayo 13. Sa piyakabahin, mahimo na nga makapadulong sa mga bulutuan ang mga butante. Agud lantaw na ilang mga pangalan kag ang presinto nga ilang pagabutuhan sa eleksyon. Mas mahapos inisunod sa COMELEC, agud hindi na magsala pa ang mga butante kag diretso na sa mga hulot agud nga makaboto. Clear pala, makakadto na sila kag mabalaan nila kung di nang ilang nga presinto. Mas madasig ang proseso nila. Hindi na sila bala magpangitaay pa kung anong ilang numero sa listahan. Sa mga bulutuan sa syudad sa Iloilo, ang Rizal Elementary School sa Sydney proper ay may pinakadamo ang cluster precincts nga naglabotaran sa 15. Samtang, hindi naman magsobra sa 1,000 ka mga butante ang nalista sa kada gina-cluster ng mga presinto. Kadungan sa pagsikyar sa Commission on Elections sa tagsa ka mga polling precincts, hindi lang dapat suno sa hensa ang tagsa ka mga bulutuan ang manginhanda para sa palaabuton nga eleksyon, kundi pati man ang tagsa ka mga pumuluyo, ilabi na ang mga butante. Reggie Adosto, ABS-CBN News. Sa ibang pangabalita, KBP Iloilo ginkalipay ang pinakauli nga desisyon sa Korte Suprema nga ipaundat ng airtime limit sa mga political advertisements. Si Joyce Clavisillas, magabalita. Kadalagaan sa bahin sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang pag-issue sang Korte Suprema sang status quo ante-order sa COMELEC Resolution 9615 kanagabutang sang airtime limit sa mga political advertisements. Buot silingon, temporaryo nga untaton ang airtime limits. Kag ang mga national candidates ang mahimo na nga makapa-advertise sang 120 minutes kada TV network, kag 180 minutes sa kada radio station. Samtang sa mga local candidates, 60 minutes sa kada TV network, kag 90 minutes naman sa kada radio station. May mga interested ng mga politicians nga mag-hatag additional nga budget for their spots. No? Suno pa sa KBP Iloilo President kasi Ronel Sorbito, mangin kahigayonan pa ini nga mas makilalaan sa mga botante ang mga kandidato. Ang advantage dira kay matagaan equal time ang mga politiko labi na gid ang mga bag-o sa politics to introduce ang ila kaugalingon and of course their platform of government. Ang KBP kaupod ang iban pa nga mga media entities ang nag-file sang petition nga kakson ang airtime limits. Joyce Clavisillas, ABS-CBN News. Sa ibang pangabalita, nagpakilala nga asset sang NBI ang nakuhaan sang pusil sa Banwa sang Barotac Nuevo. Si General Baclay, magabalita, eksklusibo. Isa ka kalibre 45 kag magazine nga loaded sang bala. Ini ang natigayon nga ma-recover sang kapulisan kay Roger Vargas, 35 anyos ang barangay Ubang Putotan, Iloilo. Las 8:30 kagabi isang may nagluntad nga komosyon sa isa ka KTV bar sa barangay Poblasyon. Sa tunga nanday Cesar Pangilinan kag Ayan Maravete. Matapos magpatunga sa komosyon si Vargas, nakitaan sa mga waiter nga may taklos ini nga 45 caliber pistol, samtang nagainom-inom sa KTV bar. May nakatimbre ngayong si Roger Vargas Ilocabo, may armas ini siya. So di ang mga kwarman dito, mga taga Frenchman, mga waiter dito ng timbre. Kaupod ni Maravete si Vargas sa magluntad ang komosyon. Kag nagpakilala pa ini nga assets ng NBI pero wala sang papeles ang bitbit sini nga pusil. Dugangan pa kag may gunban, rason nga ini ang ginaresto. Sa aton nga pag-interview, wala man siya sang may ginpresentar nga documents, organ ban exemption. Priso na sa lock-up cell sang Barotac Nuevo PNP ang suspect nga nagpaiway naman sa pagpa-interview sa news team. Samtang natalana naman nga pag-ausisaon sang otoridad kung sa kay sino nakapangalan ng armas nga nakumpiskar, kag kun bala asset gid man sang NBI si Vargas. Junel Baclay, ABS-CBN News. Sa ibang pangabalita, driver sa motorsiklong pilason matapos nga nakabunggo sa nagaliko nga jeep. Si Kenneth Ladiguhon, magabalita.
Gipulong sa makatapos ng ICER ang mga pila sa lawas nga naagom ni Raimundo Delfin taga Bulilaw, Mandurriao na tumbagid ang iya ginasakyan nga motorsiklo matapos ginbungguan sini ang nagapaliko nga depasero nga jeep pasado alas 9 kagabi sa Diversion Road, Mandurriao. Halin ini sa city proper kag padulong sa direksyon Sangharo. Ang depasero nga jeep naman ang ginamaneho ni Roland Haneo. Nagikan ini sa isa ka mall kag magaliko kuntani sa direksyon man Sangharo. Sa piyak sang no U-turn sign sa gyapon nagliko ini. Oo, mo mga nimingalan man pero hindi kuha ko tanan mga salakyan eh. Ipabante ko tanan. Ti kayo ay na. Ti mga salakyan, naglabaw na ko. Mga pundo na may ban salakyan. Gina-imbestiga na sang traffic investigator ang aksidente kag ang posible reklamo nga pagatubangon ni Haneo sa pagbayular sa kasuguan trapiko. Kenneth Ladiguhon, ABS-CBN News. Mga kapamilya, tuwigan nga Parade of Lights ang gindagsa sa mga tao sa Rojas City, Capiz. Yan ang report. Nagbanaag ang pila ka mga mayor nga dalanon sa Rojas City sa tuigan nga Parade of Lights nga kabahin sa Kapistahan 2013 sa disenyo sa mga seafood nga makitaan sa syudad. Ini ang gimpuno sa mga madinoagon nga suga. May seahorse, alimango, isda, jellyfish kag madamo pa. Ginbida man ang mga float nga ginhurma sa sapat, kasubong sa peacock kag mga tanom. Ay manami man na masadya man yan magani mga bata. Ipreparangit gani kamera para gid makita pala. Ay manami kay ang iya mga sunlight sa ang ila bala nga manong saot bala manami man. Kapin 20 ka mga float ang naglingaw sa linibo ka mga tumalanaw na nagbantay sa mga dalanon. Magluwas sa mga float nga ginparada. Naghatag man sang dugang duag ang pag-upod sa parada sang nagkalain-lain nga grupo nga nagasuksok sa mga nanari-sari nga duag sang suga kag matahom nga mga costume. Ang iban sa ila, gimpintahan pa ang kalawasan. Ang kapistahan sang Capiz, ang hindi gid lamang pagpakita sang produkto sini bilang seafood capital sang pungsod. Ini ang nagapasundayag man sa talento sa mga Capizenyo. Jennifer Garcia, ABS-CBN News. Ay pa mga balita na tipon sa ABS-CBN News Team. Bantayan karon sa hapon sa TV Patrol Panay. Una sa balita, mga kapamilya, masunod na ang Sambua sa Sikat Ka Iloilo. Ginagamit namin ang BMEG since 2008. 2012. Since 1950. Banwa sa tuyo nga mapakilala sa publiko ang mga kandidato nga nagahandom nga madumala sa ton banwa inunsar sa ABS-CBN Iloilo ang Sambua 2013 kag subungaga aton makaupod ang mga kandidato nga nagapadalagan sa pagka-vice gobernador diri sa probinsya sang Iloilo. Aton silang kilalakon. Raul Boy Tupas, nagikan sa kilalang nga pamilya sa mga tupa sa 5th District sang Iloilo. Naggraduar sa Philippine Military Academy sang 1994. Nangin alkalde sang Banwa sang Barotac Viejo, Iloilo. Nangin Department of Agriculture Regional Technical Assistant sa Region 6 kag Region 10. Alex Suplico, isa ka abogado, nangin board member kag kongresista, antes nangin anay vice-gobernador sa probinsya sang Iloilo. This time ato na makaupo diri sa University of the Philippines in the Visayas, Iloilo City Campus. Ang duha ka mga kandidato, hindi maliwan si isa kag isa, magpalaka isa. Anay Vice Governor Rolex Suplico, kag subong man anay Barotac Viejo Mayor Raul Buboy Tupas. Gentlemen, mayong aga. Mayong aga. I would like to take this opportunity nga magkaboy sa unang pamangkot. Ang unang pamangkot para sa inyo nga duha, nga ikaw kag hindi ang imo kasumbong ang dapat butuon sa taga-probinsya sa Iloilo. Governor Suplico, sir. Nga ako. Ako isa ka abogado. Sa tatlo kami ako lang abogado with 25 years of experience in legislation. Ako ya, matinlo ang ngalan ko, why hig ko, why dagta. Halin sa una, halin sa sulod ako sa patag politika. Mahirap akong abyan sa akong gobernador, si Dr. Ferdinand Gonzales Biron. Sigurado ako kung kami ang itibong bilang gobernador at vice-gobernador, tayo yun ang pagpalakad sa Kapitolyo Provincial. Nagatulod ako sa isa ka programa. Libre nga hospital, libre nga bulong, libre nga edukasyon, kag libre nga school supplies. Si Rolex Suplico is the most qualified among the three candidates for the position of Iloilo Vice Governor. Maraming salamat. Alright, thank you Vice Governor Suplico. For Mayor Raul Buboy Tupas, sir. Go ahead. Si Buboy Tupas, nagtrabaho na sa aton gobyerno 24 anyos na. 17 ang ako nila nag-umpisa,
subong 41 na ako. Kag madamo man, ako na kaptan ng mga posisyon na tagaan tsansa para manghimanwa kag makabulig tulod sa aton mga opisina kag kabanwahanan sa aton probinsya sa dalan sang katawhayan kag kauswagan. Yara si Buboy Tupas nagadala sa handom damgo sang aton pumuluyo kay pagka-mayor ko. Isa ka eksperyensya na importante, people-oriented kita, nagatinguha, kumangkot sa pumuluyo, sabat sa ila kinahanglan, kag people-centered naman ang aton programa nga masabat ang mga pressing concerns and competing priorities sang aton pumuluyo, labi na gid sa mga sektor nga nagakinahanglan sang aton nga atensyon. Amo na si Buboy Tupas nagapalapit kag naga-ofrecer sa aton pumuluyo nga kumatagaan tsansa sa pagtugot sa mahal nga makaako magaserbisyo gid sang maayo. Salamat gid. Okay. Madamong salamat former Mayor Raul Buboy Tupas. And this time ato naman kilalahon aton sini nga mga panelista nga magaupod sa aton subungaga sa pagaboy sang pamangkot sa aton sini nga mga bisita. We have here Mr. Mark Inayan sang PPCRV. Good morning, sir. Kag aton man makaupod si Mr. Chris Montaño sang Civil Society Groups. Kag subong man si Miss Ava Raizel Ramirez sang Academy. Ang mga pamangkot sa aton sini nga mga panelista kag dugang nga mga isyu para sa aton mga bisita sa bungaga aton balikan sa pagbalik sang Sambua 2013. This program is brought to you by Empire Plus. Nagabalik ang Sambua 2013 kag this time ato na pangayuon ang unang pamangkot nagikan sa ato sini mga panelista. Mr. Mark Inayan, sir, go ahead with your question. Yes, ngayong aga sa aton nga naglantaw sa Sambua 2013 sa ABS-CBN. Gusto ko lang mangkuton si Mr. Tupas kag si Mr. Suplico kay ang majority sa aton nga mga butante amo ang mga pamatanon kag mga imol at ubala ang ilang nga konkreto nga programa para sa majority of our people who are poor and youth of this province. Salamat. Okay. Mayor. Mayara tatlo ka mayor nga programa si Buboy Tupas kumatagaan tsansa sang aton pumuluyo. Kagini una, agrikultura, ikadua, edukasyon, kay katatlo, kalinong, kag katawhay. Pag-abot sa agrikultura, yara ang programa sa pangabuhian, kag pagkaon sa panimalay. Pag-abot sa edukasyon, yara ang maayo nga buwas damlag, kag trabaho. Kag pag-abot naman sa kalinong, kag katawhay, ara ang para sa padayon nga pag-asenso kag oportunidad nga magalabot sa pumuluyo sang probinsya sang Iloilo. Initanan, ginatuyo man ang kabataan kay sila ang puturo sang aton nasyon, puturo sang aton pamilya, manggad sang nagkalain-lain nga komunidad. Yara man, gina-target ang mga underprivileged o mga kinahanglan buligan nga mga sektor. Pareho abi ang mga katigulangan, pareho man ang below poverty level, kag iban pa nga kinahanglan ta buligan. Salamat po. Okay, thank you, sir. Sir, 1 minute para sa pagsapat sa pamangkot. Madamong salamat sa pamangkot. Kami ni Dr. Ferdinand Bero nagbalay sa 10-point agenda. May duha ini ka mabasgog na haligi. Ang una among health. Luyag namon i-repeal ang Provincial Ordinance 2011-091 na nag-convert sa mga district hospitals into economic enterprises. Economic enterprises means income-generating establishments. Therefore, kita, tubo, ginansya, negosyo. We want to remove the tag of economic enterprise sa mga district hospitals. Agod, libre ang hospital. Then, libre ang bulong. Sa education, may akong programa nga managtag, libre nga school supplies para sa tanan-tanan nga wala pinilian. Ikaduha mong paglansar sa expanded scholarship program para sa kubos, pigado, pero maalam ng mga kabataan. We agreed to select 1,000 scholars per congressional district, 5,000 scholars sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Iniya punduhan sang provincial funds. Nga ginobrata ini, simple lang. Tungod ang sabat sa kapigadohon, edukasyon. Paghandom ni Rolex Suplico nga ang tanan-tanan, mag-aasenso man. Edukasyon ang regalo nga hindi makawal. I'm sorry, sir. Your time is over. This time, ato na kuha